Nagtagis ang mga bagang ni Knox nang yumakap ang lasing na si Jillian sa baywang niya habang pinapapasok niya ito sa sala. Wala siyang choice kundi ang iuwi ang babae sa bahay niya dahil ayaw nitong sabihin kung saan ito nakatira. Isang malaking pagkakamali talaga ang pagpayag ni Knox na mag-dinner kasama si Jillian. Pagkatapos kasi ng dinner ay niyaya siya nitong mag-bar. Hindi naman niya natanggihan dahil hindi pa niya nasasabi rito ang gusto niyang sabihin. He had a feeling that Jillian knew that he was about to turn her down, so maybe she was avoiding it as all cost. Heto nga't nagpakalasing pa ito. Maingat na inupo ni Knox si Jillian sa sofa. Bumuga siya ng hangin habang nakatingin sa dalaga na iniyuyuk-yuk ang ulo sa armrest ng sofa at pumikit. Ititimpla lang kita ng kape nang mahimasmasan ka. Umungol lang ito bilang sagot. Nagtungo si Knox sa kusina para magtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Dinala niya ang mga iyon sa sala at maya-maya lang nagkakape na sila. Mukhang nahimasmasan na si Jillian dahil nakaupo na ito ngayon at matino na kausap. Gising ka na, I'll drive you home, malamig na sabi niya. Paawa ito ng mukha. Can I stay over for tonight? Masakit pa kasi ang ulo ko. Bumuga ng hangin si Knox at ibinaba sa mesa ang tasa ng kape. Mataman niyang pinagmasdan si Jillian. Bakit mo to ginagawa, Jillian? Hindi ba't loser naman ang tingin mo sa akin? Bakit nag-aaksaya ka pa ng panahon sa tulad ko lang? Gumuhit ang guilt sa mukha ni Jillian na ngayon lang nakita ni Knox. I was wrong before. Sinaktan kita, ginamit, pinaglaruan. Maybe it was because I was young then. Puro laro lang ang alam namin na kakambal ko. But when I saw you again and realized you were a different person from the past, nanghihinayang ako kung bakit ko pinakawalan ng tulad mo. I've been with different kind of men, but you're special, Knox. Ikaw lang nag-alaga at rumispeto sa akin. To think na ikaw pa ang taong dapat galit sa akin. Nag-iwas ang tingin si Knox. Hindi niya mapaniwalaan ang sinseridad na nakikita sa mga mata ni Jillian. It's too late for that, Jillian. Too late. Tumayo siya. Come on, ihahati na kita sa inyo. Tumalikod na si Knox at naglakad papuntang pintuan. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay pinigilan na siya ni Jillian at niyakap ng mahigpit mula sa likuran. Naramdaman niya ang init ng katawan at lambot ng mga dibdib nito mula sa likod niya. Mabuti na lang at napigilan niyang mapaungol. Kahit naman galit siya sa dalaga, hindi niya maipagkakaila na kaakit-akit pa rin ito, lalo't ito na ang lumalapit sa kanya. I may not have liked you in the past, pagsisimula ni Jillian, but I'm so into you now, Knox. What do I need to do for you to forgive me? Pumikit si Knox para kalmahin ang sarili. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagbugso ng damdamin. Noon wala siyang ibang hinangad kundi ang marinig mula kay Jillian na gusto siya nito dahil ito ang unang babaeng minahal niya. Aaminin niyang masaya siya ngayon pero hindi niya sigurado kung dahil ba sa ipinagtapat ng dalaga o dahil sa pagbubus ng ego niya. Bakit gusto mo na ako ngayon, Jillian? Tanong niya matapos imulat ang mga mata. Matagal bago ito sumagot. Kasi ibang-iba ka na sa patpating geek na nakilala ko noon. You fit my type of man exactly. Bumangon ng galit sa dibdib ni Knox. Ang akala pa naman niya kahit paano ay nag-mature na si Jillian dahil sa paghingi ng tawad kanina. Iyon pala hanggang ngayon ay mababaw pa rin ang tingin at damdamin nito sa kanya. Na gusto lang siya dahil nagbago na siya at malamang pisikal na anyo niya ang tinutukoy ng dalaga sa pagbabagong nagustuhan nito ngayon. Malas niyang tinanggal ang mga braso ni Jillian sa baywang niya at hinarap ang dalaga. Do you want me? Ngumitoy ito nang aakit. So damn much, Rabe. So damn much. Nagtagi sa mga bagang ni Knox. He was so angry with Jillian, so he punished her with a rough kiss. He devoured her mouth like he had always wanted to. Pero hindi nagpatalo si Jillian sa mainit at mapusok din na pagtugon sa mga halik niya. That night was probably going to be his revenge. Si Bella sa universidad.
Masaya siyang malaman na sigurado na ang pagiging summa cum laude niya. Dahil wala pa ang mga magulang niya, iisang tao lang ang naiisip ng sabihan ng magandang balita, si Knox. Pinuntahan niya ang binata sa bahay nito dahil alam niyang doon lang naman ito makikita kapag walang pasok. Pinaglaruan si Axevela ang doorbell at sunod-sunod iyong pinindot para asarin si Knox. Pero bago pa siya masakal ng binata mamaya, sisiguraduhin niya bibigyan niya ito ng bear hug para hindi makapagreklamo. Masayang masaya kasi siya na nagbunga ng maganda ang pagsusunog niyang kilay sa 5 taong pag-aaral ng architecture. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang iritadong mukha ni Knox na mukhang bagong gising. "Who the hell? Knox!" Pasiglang putol ni Axevela na sinasabi ni Knox at niyakap ito ng mahigpit. Napaatras ang binata pero hindi naman natumba. Ipinulupot ito ang braso sa bewang niya para marahil hindi siya mawala ng balanse. Pero nakakapagtakang hindi ito kumilos para papasukin siya sa loob ng bahay. "Bakit ka andito, Axevela?" Nakakunot noong tanong nito nang pakawalan siya. Nagtaka si Axevela sa kakaibang kinikilos ni Knox. He seemed unhappy about her visit. Hindi man lang nito tinanong kung bakit masaya siya ngayon. "Hindi mo man lang ba ako papapasukin ngayon para makapag-usap tayo?" Namula ang mukha ni Knox. "Axibe, Knox?" Sabi ng pamilyar na boses ng babae na ikinapanlamig ng katawan ni Axevela. "Do you want to join me in the shower?" Nakagat ni Axevela ang ibabang labi nang may tila patalim na biglang tumurok sa puso niya nang makupirmang si Jillian ang babaeng nasa bahay ni Knox. Sa ikalawang palapag, nagmula ang malakas na boses ng dalaga. "No, natatarantang tanggi ni Knox kay Jillian. Bumungis-ngis na tila kinikilig si Jillian. "Okay, honey." At honey na pala ang tawagan ng dalaga. Tinignan ni Axevela si Knox na hindi makatingin ng diretso sa kanya. She also felt awkward. Hindi naman siya ipinanganak kahapon kaya alam niya kung ano nangyari kina Knox at Jillian kagabi. Hindi lang niya akalaing dadalhin ng binata si Jillian sa bahay nito para gawin yon. Jillian must still be special to him. Hindi lang niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya. Pilit siyang ngumiti. "Sorry sa istorbo." Axevela, "Hey, where are you going?" "Anywhere far from you," sagot ni Axevela habang tumatakbo palayo kay Knox. Nakatulala lang si Axevela sa cupcake na inorder niya sa shop na yon. Pagkatapos ay tumingin sa mga shopping bag na pumuno sa kabilang upuan sa pandalawang mesa na iyon. Pero wala pa rin nagawa ang shopping therapy at comfort food niya para mapagaan ang kalooban niya. Naiinis si Axevela sa sarili dahil nagmukha siyang tanga kanina nang takbuhin si Knox. Pero anong magagawa niya? Ayaw niya ipakita sa binata ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ano ba kasi yung nararamdaman mo, Axevela? Masakit at napaka-ipokrita niya para maramdaman yon. Hindi nga niya alam kung ano ang tunay na nararamdaman para kay Knox. Oo, masaya siya kapag kasama ang binata dahil mabuti ang trato nito sa kanya. Pero hindi niya akalaing masasaktan siya ngayon dahil may ibang babae itong kasama. Makarapatan si Axevela na magalit kay Knox dahil hindi naman niya hawak ang damdamin nito. Pero ang moko, may pagalit-galit pa kunwari kay Jillian pero sa huli, bibigay rin pala. May gusto pa rin pala ang lalaki kay Jillian hanggang ngayon. Bumutong hininga siya at marahang tinapik-tapik ang kanyang dibdib. Nasasaktan ka dahil may feelings ka sa Knox na yon. Nalulungkot ka lang kasi wala kang magagamit para saktan si Jillian. Pangungumbinsi ni Axevela sa sarili. Naputo lang ang pagmumuni-muni ni Axevela nang may marinig siyang mahinang katok mula sa salaming pader sa gilid niya. Nagulat siya na makita ang gwapo at nakangiting mukha ni Jackson. Nakayuko ito na para ba sinisilip talaga ang mukha niya. Jackson, lumuwang ang ngiti ng binata na marahil ay nakumpirma na siya nga yun. Pumasok ito sa shop at humila ng upuan mula sa bakanting mesa sa tabi at umupo sa tapat niya. "We meet again, Bella." Eksaherado siyang sumimangot. "Sinusundan mo ba ako?" "Hindi naman."
Naglilibot-libot lang ako sa mall na ito kung saan kita nakita noong nakaraan dahil nagbabaka sakali akong makita ka uli. Hindi naman ako nabigo, nakangising sabi ni Jackson. Why don't you just give me your number and let me set up a date for us? I want to date you. Walang gana sagot ni Axevela. Alam niya dapat ay naakit niya si Jackson para sa planong paghihiganti pero wala siya sa mood ngayon. Hindi kasi niya maalis sa isip si Knox at si Jillian. You look down. Are you okay? Tila nag-aalalang tanong ni Jackson. I'm happy. I just received the news na ako ang summa cum laude ng batch namin kaya bakit naman ako madadown? Umiirap na sabi ni Axevela. Tinatarayan na niya ito para layasan siya. Pero umaliwalas pa ang mukha ni Jackson. Wow, that's awesome. Congratulations. Napangiti siya. Proud siya sa pagiging summa cum laude kaya kapag na-appreciate yun ng ibang tao, natutuwa talaga siya. Thank you, Jackson. We should celebrate, Bella. Bumuntong hininga si Axevela. Total, wala naman siya ibang gagawin. Papatulan na lang niya ang kakulitan ni Jackson. Ano naman ang pinaplano mong gawin kung sakaling pumayag nga ako sa plano mo? Ililibre kita ng dinner o libre yan hindi date kaya dapat pumayag ka. Mautak na unggoy. Pero naninibago si Axevela kay Jackson ngayon. Sa pagkakatanda niya, agresibo ang binata sa mga babaeng nagugustuhan nito. Kaya nakakagulat na dinadahan-dahan ito ang approach sa kanya ngayon, na para bang kinikilala siya mabuti. She did not know he enjoys slow chase as well. Kung noon siguro ginawa ni Jackson ang bagay na yon, baka kinilig pa si Axevela. Pero naman sandaling yon, nalulungkot siya. Alam kasi niyang nagustuhan na siya ito dahil maganda na siya. Siguro kung nakilala mo ako noon, hindi ka magkaka-interest sa akin. Pagsisimula niya bago pa mapigilan ng sarili. Bakit naman hindi? Nakakunot noon tanong ni Jackson. Because I used to be an introverted, old-fashioned nerd. Pagtatapat ni Axevela habang pinagmamasdan ang reaction ni Jackson na nanatili lang na kalmado. Girls made fun of me and boys ignored me. At ang mga gwapo at arroganting tulad mo, pinaglalaroan lang ang mga tulad ko nerd. I don't like being stereotyped, Bella. Tila naiinis na sabi ni Jackson. Ngumiti na mapait si Axevela. Naalala kung paano siya paglaruan noon ni Jackson at kung paano hindi siya nito maalala ngayon. Oh, come on, Jackson. Ni minsan ba sa buhay mo, hindi mo naranasan paglaruan ng feelings ng isang babae, lalo nung estudyante ka pa lang? Naging seryoso ito bigla. There was this one girl that I might have hurt big time. Biglang nawala ang ngiti ni Axevela sa paraan ng pagsasalita ni Jackson. Habang mataman siya pinagmamasdan, para bang siya ang tinutukoy nito. But that doesn't mean she wasn't special to me. Nakangiti pero malungkot na pagtatapos ni Jackson. Pakiramdam ni Axevela ay tinambol ang puso niya. Ako ba ang tinutukoy ni Jackson sa kwento niya?